ang bansang India desidido pa rin sa kanilang offer para sa Philippine Air Force ng kanilang mga multi-role combat aircraft na HAL TEJAS. Sa ngayon nga po ay wala pang napipili ang Pilipinas para sa multi-role fighter aircraft acquisition project at pwede nga pong ikonsidera na alternatibo ang HAL TEJAS ng India. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Matagal na nga pong ino-offer ng bansang India ang kanilang multi-role combat aircraft na HAL TEJAS para sa acquisition project ng Philippine Air Force. Ang eroplanong ito ay pwede nga pong pumasok sa combat aircraft acquisition project ng ating bansa o di kaya sa multi-role fighter aircraft acquisition project. Dahil hanggang sa ngayon mga idol ay wala pa nga rin pong final na desisyon ang Philippine Air Force at Department of National Defense kung anong multi-role fighter aircraft ang kanilang bibilhin. Matunog nga pong naglalaban sa acquisition project na ito ang Saab JAS 39 Gripen ng Sweden at ang F-16 Viper ng Estados Unidos. Ngunit kung titignan nga po natin ang iba pang alternatibong eroplano ay pasok nga po dito ang HAL TEJAS dahil bukod na sa isang multi-role combat aircraft ito ay mas mura ito kung ikukumpara sa F-16 Viper at JAS 39 Gripen. Ang HAL TEJAS mga idol ay isang Indian single engine, delta wing, multi-role combat aircraft na disenyo ng Aeronautical Development Agency at minanufacture naman ng Hindustan Aeronautics Limited para sa Indian Air Force at Indian Navy. Ang TEJAS mga idol ay unang lumipad noong 2001 at pumasok sa serbisyo ng Indian Air Force noong 2015. Noong 2003 naman, ang eroplanong ito ay opisyal na tinawag na TEJAS at isa nga po ito sa pinakamaliit at pinakamagaan na class ng supersonic combat aircraft sa buong mundo. Ang TEJAS nga po mga idol ay ang ikalawa na supersonic combat aircraft na develop ng HAL matapos ang HF-24 Marot. Ang kauna-unahang TEJAS Squadron ay naging operational noong 2016. Ang eroplanong ito mga idol ay na-introduce noong January 17, 2015 at pinanufacture simula 2001 hanggang sa kasalukuyan. At ngayong taon nga po mga idol ay nasa 53 units na ang mga nagawang ganito. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng isa o dalawang crew. May haba itong 13.2 meters, wingspan na 8.2 meters at height na 4.4 meters. Ito naman nga po ay may empty weight na 6,560 kilograms, gross weight na 9,800 kilograms at maximum takeoff weight na 13,500 kilograms. Ang power plant nga po nito mga idol ay isang General Electric F404 GEIN-20 afterburning turbofan engine. Para naman sa performance ay meron nga po itong maximum speed na Mach 1.8. May combat range ito na 739 km, ferry range na 3,000 km at service ceiling na 16,000 meters. Para naman sa armament mga idol ay armado nga po ito ng isang 23mm twin barrel cannon at meron itong siyam na hardpoints na may capacity hanggang sa 5,300 kg payload. Ang eroplanong ito ay pwedeng lagyan ng mga rockets, bomba at missiles tulad ng mga air-to-air missiles, air-to-surface missile, anti-radiation missile at anti-ship missiles. Mga idol, kung i-acquire nga po ng Pilipinas ang HAL TEJAS ng India ay hindi na nga po tayo lugi dito, lalo pat mas mura ang mga eroplanong ito. Ngunit kung talagang gusto ng Philippine Air Force ang totoong pure na multi-role fighter aircraft ay dapat silang mag-acquire ng F-16 Viper o JAS 39 Gripen. Ngunit marami na nga po ang mga kababayan nating Pilipino ang nababagalan sa proseso at talagang nag-aantay sa mga bagong detalye. Hanggang sa ngayon mga idol ay wala pa nga rin pong kontrata para sa acquisition project na ito at wala pa ring balita kung anong eroplano ang kanilang napili. Ngunit kung magkakaroon naman ng combat aircraft acquisition project ang Philippine Air Force na hiwalay sa multi-role fighter aircraft acquisition project, ay pasok nga po ang HAL TEJAS sa option na ito. Matindi nga po nitong makakalaban ang FA-50 ng South Korea na kasalukuyan na rin ino-operate ng Philippine Air Force. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!